Pumayag akong samahan ng kapatid ko ang misis ko buong gabi para matupad lang ang pangarap ng misis ko na magkaroon ng anak. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo akong bigyan ng buhay at kasagutan ang makatindig balahibong mensahe o kwento ng ating sinder na si Sir Alex. At narito na ang kanyang mensahe. Kuya Ting, good evening po. Tawagin nyo na lang po akong Alex, taga Dumaguete, 27 years old. Gusto ko po sanang marinig ang payo nyo sa akin. Patungkol po ito sa kasalukuyan kong buhay ngayon. Umpisan ko po ang kwento ng buhay ko nung pagkatapos ko po ikasal ng misis ko ngayon. Sa kasamaang palad, isa po ako sa mga kalalakihan na mababa ang similya, kaya hindi po ako makabuo ng isang tao para kukumplito sana sa pamilya namin bilang mag-asawa. Masakit man isipin, pero kailangan kong tanggapin. Kahit kasi lahat ng paraan ginawa na namin, makabuo lang sana ng isang anak, pero bigo pa rin kami. 5 years na ang nakalipas, hindi pa rin kami nakabuo, kaya dumating ang araw na nanlamig na ang misis ko. Dahil gusto niya talagang magkaanak. May mga ibang option naman, pero hindi naman namin afford. Ayaw din naman ng misis ko na mag-ampon. Gusto niya daw talaga ang manggaling sa kanyang sinapupunan. Para mapakiikli ang kwento, Kuya Ting, kinausap ko ang bunso kong kapatid na tabihan ng misis ko kahit isang gabi para makabuo lang ng pinapangarap niyang anak. Sobrang sakit para sa akin, kuya, pero kinaya ko ito at pinapaintindi ko sa asawa ko na ito lang ang paraan para magkaroon siya ng anak na hindi kami gagastos kasi wala naman kaming panggastos. Para sa akin, mabuti na lang ito na paraan kaysa mag-adapt kami o sa ilalim sa ibang proseso na hindi naman namin kayang bayaran. Kahit mali man sa paningin ng iba ang ginawa namin, ang mahalaga hindi ako iniwan ng misis ko at sa ngayon nandito kami sa Cebu, nakatira. Sinadya kong lumayo sa pamilya ko dahil sa nangyari. Kahit 3 lang kami ng asawa ko ang nakakaalam nito. 8 months na ang tiyan ng asawa ko ngayon at malapit na siyang manganak. Tanggap ko naman, Kuya Ting, ang pangyayari at hindi ko pinagsisihan ito. Gusto ko lang marinig ang payo mo, kuya, para sa amin ng asawa ko. Maraming salamat, kuya. Sana mapansin mo ang mensahe ko. Okay, Sir Alex ng Dumaguete, magandang araw din po sa iyo. At bago ko sagutin ang mensahe mo, hayaan niyo muna akong batiin ang lahat ng mga taga Dumaguete. Mayong adlaw sa inyong tanan. Hindi ko makakalimutan ang lugar ng Dumaguete dahil nagkaroon ako ng ka-teammate sa lugar na yan. Hindi pa uso ang FB sa time na yon, tanging 3310 lang ang cellphone ko noon. At one time, habang papunta ako ng Cebu, sa time na yon sinadya kong dumaan sa Dumaguete para makita lang siya at hindi nga ako nabigo. Napakagandang babae niya, yun yung una at huli naming pagkikita sa panahon na yon. Panahon na hindi ko makakalimutan. At kung nasaan ka man ngayon, sana nasa mabuting kalagayan ka. Okay, balikan natin ang buhay ni Sir Alex. Habang binabasa ko ang mensahe mo, sir, nagsitayuan ang mga balahibo ko. Kakaibang pangyayari ito, sir, na akala mo'y sa pelikula lang mangyayari. Umpisahan natin, sir, sa sinabi mong isa ka sa mga lalaking hindi kaya makabuo. Hindi ka man pinalad nito, sir, pero hanga ako sa utak na binigay sa'yo. Utak na may malawak na pangunawa, utak na may kakayahang umintindi sa isang sitwasyon at mga pangyayari. At sinabi mong lahat ginawa nyo na ang paraan pero wala pa rin. Isang sinyalis ito na hindi mo talaga sinusukuan ang pangarap ng asawa mo na magkaroon ng anak. Kung pagbabasihan ko itong buhay mo, sir, ramdam ko talaga ang tunay na pagmamahal mo sa asawa mo. Isang pagmamahal na walang kapantay. At sabi mo, dumating pa ang araw o time na nananlamig na ang asawa mo. At sabi mo walang sapat na pinansyal para sunggaban ang ibang proseso para magkaroon lang sana ng anak. At dahil sa takot mo na baka iiwan ka ng mahal mong asawa, dito na pumasok sa isipan mo ang isang nakakatindig balahibong desisyon na ginawa mo, ang kausapin ng kapatid mo at asawa mo na magkasama sa isang silid sa buong gabi para may sakatuparan lang ang pangarap ng minamahal mong babae. Alam mo, sir, pinag-isipan kong mabuti itong maging payo ko sa iyo. Sabi mo, mali man ito sa paningin ng iba. Ang mahalaga, hindi ka iniwan ng misis mo at naisakatuparan pa ang pangarap ng misis mo na magkaroon ng sariling anak na galing mismo sa sinapupunan niya. Kung lalawakan ko din ang aking pag-iisip, nagawa mo ito, una, dahil mahal mo ang misis mo. At para sa akin, mali man ito,
Pero kung para sa'yo tama ang ginagawa mo, kung para sa'yo napasaya mo ang misis mo, agree ako sa ginagawa mo, sir. Tunay ka ngang lalaki para sa akin. Okay lang kahit sabihin ng iba kung bakit sumang-ayon ako sa ginawa mo. Pasensya na lang sila dahil ang usaping ito hindi para sa kahit kanino, hindi para sa kakilala mo, kaibigan mo, kapitbahay mo. Ito ay usaping para sa sarili ninyong kasiyahan. Para sa sarili niyong pangarap na para sa akin, mas mahalaga ito kumpara sa lahat. Sabi mo naman, sir, tanggap mo ang pangyayari, of course, dahil gusto mo ito at ng asawa mo. Masasabi kong sa huli, huwag ninyong pansinin ang iba, ang mahalaga yung kasalukuyan yung buhay. At sana, sir, maging masaya kayo kasama ang magiging anak nyo. At pasensya ka na, sir, ito lang ang nakayanan ko na payo para sa'yo. Sana makatulong ito, sir, para mas mapagaan ko pa ang loob mo. Mag-ingat po kayo palagi. Paalam.